dokumentong ipinapakita ni Saldico. For example, kasi ang sabi, may passport siya ng, ano ba yan? Oo. Portugal daw. Portugal, eh. Oo. Wala na sa point ng pinag-uusapan natin ito. Talaga bang hinuli, talaga bang inaresto, talaga bang denetain? Malinaw ng parang wala. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang yung ulat na yon ay nakabase sa notification, consular notification, pinablish dapat natin yung summary nun, at least alam natin. At least yung media, Opo. sa magitan ng tagapagsalita ng Pangulo, kung sino man yun. Oho. Ito po ang nangyari. Base po ito sa constitutional process. Ito po yung detalye, bla bla bla. O, edi alam natin totoo yun. Bakit hindi ganun ang pinag-umpisahan? Kung hindi totoo yun, teka muna, dahan-dahan po kayo. Ayun, tsaka yung mag-react sila doon. Baka hindi nyo po alam ang sakripisyo namin dito. Kahit pa, kumikita rin po kami, pero hindi po yung kagaya ng pinamamarali ninyo. Lalaban ako. Walang kumibo kahit isa. Nakita nyo naman eh. At hanggang ngayon, Sen, wala pa rin ganun. Pati ang DOE naman, hindi rin niya maipaliwanag. O ay paano ngayon yan? Pwede parang may sabuatan kayong dalawa. Nako. Sinasabi ko ito sapagkat hindi nila kinontra yung salita ko. Sabi ko, hinamon ko pa nga sila. Ayan, nakabilad sa inyo. Ayan, pinakita ko sa screen. Binigay ko kay chairman. Malaya po kayo na inyo pong i-verify. 50% ng mga respondents ang nagsabing lumala po ang kalidad ng kanilang buhay kumpara sa nakaraang 12 buwan. 23% naman ang nagsabing medyo gumanda naman ano ang kanilang buhay. 26% ang nagsabing hindi po nagbago. Nagresulta anya sa net gainer score, -26 ang may tuturing na mababa ayon po sa SWS. Mas mababa din daw po ito ng -7 sa katamtamang score noon pong November 2025. Ang net gainer score na -26 sa survey ang pinakamababa sa mahigit 4 na taon. Oho. Sa madaling sabi din, ang naging kalagayan ay naging mas masama kaysa nakaraang mga panahon. In 4 years. So yun na nga, medyo yan, hindi lang nakakalungkot yan. Nakakabagabag ito, Sen. Nakakabahala yan dahil, alam mo, para sa isang bansa, katulad natin, palagi nating nilalayon yung tayo ay makaalpas sa mga problemang dinaanan natin sa maraming panahon. Kahit ang sinong leaders, nanasain niya na ganun ang mangyari. Tayo pa urong eh. Ayan, mabuting indicator yan. Ibig ko sabihin na sa mabuting indicator, mapagkakatiwalaan sa pagkatao na mismo ang nagsabi. Nagsasabi. Di ba? Nung kanilang kalagayan. Kasi kung tayo magsabi, mapaghihinalaan pa tayong maaring nanlilin lang o kaya inililigaw natin. May mga taong ganun eh. Pero kung sa kanila nanggaling mismo, ayan, isang mabuting batayan yan na makilala natin. Ano na kalagayan ng bansa natin in general, di ba? Naku, kung 4 years ito, di simula ng administrasyon ito. Sen, in 4 years eh. Halos. Halos, di ba? Sana makabalikwas, makabawi dito sa mga huling bahagi ng administrasyon. Hindi ba nga yan ang palaging layunin ng isang leader? Na kaya ka nga kumandidato eh. Kaya ka nga pumalaot at sabihin mo na ako po ang inyong pagkaisahan ngayon. Totoo. Marami po ang problema ang ating bansa, di ba? Ganun palagi yung ating sinasabi sa tao. Ang mga tao naman naniniwala sa katapatan ng sinasabi natin. Pagkatapos tatanungin mo sila pagkatapos ng 3-4 na taon. Wala naman pala silang napala. Bumaba yung kandidat ito yung medyo mahirap eh. Hindi ba? Tayo ba nagsasabi nun, Nelson? Hindi po. Resulta ko na sabi. Pati naman tayo dyan, nahihirapan na rin dahil sa sobrang taas ng bilihin at mga produktong petrolyo. Pagkamat ng trend nga ngayon ay pababa. Pero
hindi pa rin umaabot dun sa dating presyo. Naalala mo yung sinabi kong rackets and feathers irony? Yes po. Oo, nangyayari, di ba? Oho. Unang-una, pinagdudahan ko naman talaga, paano nangyari yung biglang tumaas nang wala namang mabuting batayan? Opo. O ngayon, siguro nakita nila na, teka, matitiklo tayo dyan. Meron na palang lumapit na importer kay Sen Dante na kukuha sila dyan. Baka mamaya, mabunyag ang ating mga pinaggagawa. Mabuti pa, umpisahan na nating ibaba ng konti. Yun na nga. O, nakita mo, pagka bababa, sapagkat talagang mababa naman, they will drop like feathers. Opo. Sabi niya Kasi medyo pagganong-ganon bago tuloy ang bumagsak sa lupa. Totoo po. Oo. Samantalang sa unang bugso parang rocket na parang kwitis Ay, oho. Nakakita ka ba ng kwitis na dahan-dahang tumataan? Ay, wala hong ganun. Talagang Biglaan. paimbulog talaga. Paimbulog talaga. Sumisipol pa yun Oo. Sa bilis, ano? Oo. Pagbabagsak, ayun, sabi niya, bawasan natin ng 20 pesos. Bawasan natin ng ganito. Mariosep, At sa Martes ata, magbabawas na naman ng 10 pesos sa diesel. Hindi nyo ba nahalata? Opo. Bakit kayo nagbabawas kung talagang may problema? Wala na mabili. Di ba? O lalong sinabi ngayon ng sabi ng Iran, babantayan uli namin yung Strait of Hormuz. Yun na nga. Meron yatang binumba pang isang Kinubkob nila isang tanker. pero ngayon nakukuha pang ibaba. Dahil alam mo sa aking talagang panukat talaga. Wala talaga Ganun Kasi ba? yung independent data na pinresent ko, walang kumontra sa akin. Yan ang batayan ko Yan ang batayan ko. Yan po kaya sa Pilipinas lang. Ibig sabihin, sa ibang bansa siguro ibig sabihin sila man namamanipula din. Tinatanong ko nga sa ibang bansa, hindi naman sila apektado. Hindi ba pagkatapos ng 2 weeks na yan, nakapunta ako ng South Korea dahil inimbita nga ako? Yes po, Isang araw lang silang parang nabigla. Pero na-readjust nila kasi alam nila, walang problema. Ganun ho ba? Tayo lang, 2 weeks, 127%. Yan ang sinabi kong, kumikita kayo ng 3 billion pesos daily sa Per diesel day. pa lang. Yes po, At saka gasolina. Hindi ko pa alam doon sa mga ibang klase ng fuel katulad ng LPG, yung gasolina ng mga aeroplano, kerosene, lahat. Fuel, Ang sinabi ko lang sa diesel at saka sa gasolina sapagkat ito yung pangunahing ginagamit ng mga sasakyan. Ay kalahin mo nang wala man lang tumutol. Nako. Kasi ako, kung halimbawa, ako yung representative ng oil companies, at sa harap namin, itinira kami nung... kayo po yung kumikita ng... Ganun kalaki Ng ganun kalaki na 3 billion pesos per day. Kung hindi totoo yun, teka muna, dahan-dahan po kayo. Ayun, tsaka yung mag-react sila doon. Baka hindi nyo po alam ang sakripisyo namin dito. Kahit pa kumikita rin po kami, pero hindi po yung kagaya ng pinamamarali ninyo. Lalaban ako. Walang kupi po kahit isa. Nakita nyo naman At hanggang ngayon, Sen, wala pa rin ganun. Pati ang DOE naman, hindi rin niya maipaliwanag. Paano ngayon yan? Parang may sabuatan kayong dalawa. Nako. Sinasabi ko ito sapagkat hindi nila kinontra yung salita ko. Sabi ko, hinamon ko pa nga sila. Ayan, nakabilad sa inyo. Ayan, pinakita ko sa screen. Binigay ko kay chairman. Malaya po kayo na inyo pong i-verify ng aking independent data. Kung mali po ako, ako po mag-a-apologize sa inyo. Wala. At open din naman para sa kanilang counter-checking. Mukhang hanggang ngayon, Sen. Aywan ko po, baka malamang kinounter-check nila Baka sabi tama hindi pala. ba? Naalala mo ba nung pagkatapos ng nung nakaraan nating Biyernes na programa? Yes po. Pagsasayin papawid? May dalawang representatives ang embahada ng UAE. Yes po. Na gusto niyang pag-usapan namin na yung the same tank-to-vessel procedure na ipinresenta ko. At nakita ko, mababa pa ng konti yung kanila Parang mga almost 60 lang sila. Basta baba pa sa 60 nga po. Siguro narinig na naman ng mga oil companies yung ating discussion ng Biyernes. Kaya bumaba naman ng 10 piso. Nakatatlong baba na, di ba? Pangatlo itong Kaya gusto ko palagi nating dinidiscuss kahit pahapyaw lang
Ayun. At saka sa social media, Sen, mukhang marami nang naniniwala na ba tama ata yung sinasabi ng Senador Marcoleta. Paano mong ibababa ng ganun-ganun lang? Kung kamukha ngayon, hindi pa naman pinagamit talaga yung Strait of Hormuz. Sinara na naman ng Iran. Nakita nyo sa mga balita. Oho. Paano mo ibababa ng 10 piso? Yun na lang eh. Parang illogical eh. Oho. At halos wala naman ata nagbabago sa supply, no? Ganun pa rin. Kasi ito daw dahil sa announcement ni Donald Trump, Sen, na di ba may 2 weeks na ceasefire? Yes. Oho. Ngayon, ang announcement niya, indefinite extension. Ba? Ibig sabihin, mas matagal pang walang putukan, walang labanan. Oho. Pero nakasara yung Hormuz. Ganun pa rin. Wala naman nagbago. Wala naman nagbago. Paano mo ngayon maibababa kahit na pautay-utay lang? Yan ang tanong. Pero ngayon nagagawa nila, Sen. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, pag ibababa nila, they drop like feathers. Yes. Pero kapag gusto nilang itaas, parang kwitis. Sa bilis. Sumasagitsit, pahimpapawid, ano? Sumasagitsit. Nako, grabe. Anyway, sana naman. So, ang report ba, Nelson? Ang trend sa this coming week ay another 10 pesos? 10 piso sa diesel, nasa 2 piso ata sa gasolina. Kaya ako ay naawa dun sa mga, di ba dyan, nung nakarang mga linggo, na sabi ni Trump ay, nako, isara natin yung Strait of Hormuz. Kaya kahit na bumaba ng 20 pesos, nagpilahan yung mga sasakyan, di ba? Sabi ko, magpapagasolina ako, pero dahil nga sa gusto nilang makasakaling makatipid ng konti na yes, naman. natatakot sila na baka biglang tumaas. Ang problema, bumaba pa ng 20. May mga kakilala ako, Sen, at saka Nelson, mga small players lang ito. Mga ilan lang siguro nila. Nabili nila yung kanilang crudo, 117 per liter, Sen. Kasi akala nila mabibenta ng 140, patas yung kita. Biglang bumagsak. Sabi, paano kaya namin ibibenta ito ngayon? Ayun nga. 100 na lang, dilugi. Yung independent data ko, yun ang pinaka-indicator. Kasi 45 to 55. Pagkatapos, naging 61 lang. Yung estimate ng UAE, 51. Kaya nandun pa rin eh. Yun na nga. Siyempre, alam niyo naman sa inyo mga small players, bumibili din sa big three yan dito eh. Di ba? Dumadaan na sa mga, sa depot, doon bumibili, siguro isang tanker. Kaya sabi ng mga kakilala ko, paano namin ito bebenta ngayon? Lugi na kami agad ng 100, parang 17 pesos. Kasi 100 na lang per liter ngayon ng crudo, San eh. Bababa pa. Ang lakihan niya ng lugi namin, ng mga small players kami. Yun, pero kinakailangan bumalik sa original price. Kaya ang sabi ko sa kanya, pare, sa akin ka nalang bumili. Meron kaming alam ni Sen. parating, baka bawi-bawi ka nalang doon kung nalugi ka naman ng 20 pesos. Kung meron lang tayong malaking depo Ayun na nga po. At kung meron lang tayong pambili. Kasi ang minimum kasing volume na bibilin kasi dyan, 50,000 metric tons. Tako, ilang litro po ang nun? I-multiply mo sa 1,180. Yun ang billion liters pa lang dating nun. per yun multiply mo sa 60. 60 pesos. Naku, malaking siguro, pera nga. Mga 3 billion ang kailangan natin. Di tayong tatlo. Ayusin natin pareho tayong may tig-1 billion tayo. Pag samasamahin natin, mag-construct tayo ng isang malaking depot, storage tank dito sa harap ng estasyon. Dito tayo magbebenta. Dito tayo magbenta, pipilahan tayo ng Pila tricycle kayo ng mga dito. truck ninyo. Di ba? Ayun na nga So, ibenta na lang natin ng siguro, kasi 55 ang alam natin. Ibenta natin ng 60. At tubo na 5 piso, pwede pa rin. Kesa naman sa bibili sila doon sa 100. Kasi naman yung handling cost natin, maintindihan saka naman yung nila refinery baka ang kita naman natin dito, ibarya-barya na lang. Okay na rin para makatulong lang tayo. Kahit tumubo lang tayo ng piso bawat litro, Sen. Malaki na yun. Laki ho, billion ho yun. Di ba? Billion liters eh. Opo. Kasi, hindi. Ang consumption natin per day, 996 million liters Ganun pala, buong Pilipinas. sa diesel. Opo. Diesel yun. Almost 1 billion liters pala. Oo, 996 million liters. Sa gasolina, 774 million liters. So, meron tayong dalawang storage
Ayan. Isang dipo crudo ito. at saka isang gasolina. Oo. Ayun. Pwede po. Mag-withdraw na ba ako mamaya? Dahil pautangin mo muna ko eh. Baka nakaluwag-luwag ka dyan eh. Hindi kasi ako, alam ko na yung procedure eh. Opo, oo. Dahil nga tinext sa akin eh. Oo. Binayber, pinag-aralan ko. Mahirap, pero kailangan intindihin mo eh. Aha. Oh. Pero ang suma total Ang kulang na lang yung perang pambili natin. Yun, doon tayo may problema, Sen. Utang tayo sa Japan dyan. Bakit? May offer ba ang Japan ngayon? Hindi, pupunta doon ng Pangulo eh. Mag-state visit. Baka makautang tayo. Ay, nako. Anyway, doon sa atin ng mga kababayan, ilan muna tayong paalala para makabuelo kami na doon sa atin ng mga mahalagang paksa na ating tatalakayin. Wala na ba tayong ngayon? PPA? Next week. Ayan. O, paano? Iniimbitahan pala kayo doon, Sen. Baka daw may pagkakataong makapunta kayo doon. No? Negros Occidental. Opo. Nakapunta ata kayo ng campaign. Doon sa kanila. Nung kampanya. Yun, opo. Kaya pala, palundag-lundag lang eh. Yun na nga Kasi po. kinakailangan kang makarating sa mas maraming lugar eh. Opo. Kahit paano. apakalaki ng Negros, Sen, di ho ba? Parang Occidental apat tsaka na Oriental. munisipyo naman napuntahan ko ron eh. Ayun, oho. Ay, isa ata itong si ang sentro Mamaylan. yung Bacolod, di ba? Opo, oho. Ayun. Tapos tumawid ako ng Oriental. Oho. Tapos isang Siquijor ba yung isla doon? Siquijor, yes po, oo. Yun, pagtawid ko, jet kasi eh. Opo. Pero kailangan kong gumamit nung pinahiram naman ako ng maliit na chopper. Opo. 3-seaters lang eh. Sabi ko, Kaka-nervous ho yun, no? sabi ko, nanalangin na lang ako. opo. Ano lang naman eh. Parang Ilang minuto lang po bago parang 10 minutes lang naman malapit lang, oho. So sabi ko, Diyos ko, bahala ka na po sa akin. Alam naman po ninyo kako ang layunin ko. Sumakay kayo ng tutubi. Parang tutubi talaga eh. So, nga po, oo. Alam naman po niyo yung layunin ko kung bakit kinakailangan kong tawirin itong maliit na Isla ng Siquijor, no? na isla na ito. Napakarami rin namang tao na nandun sa gymnasium. Oho. Ayun, yun ang nangyari diyan. Kaya masarap ding sumakay ng eroplano ng paminsan-minsan. Oho. Pagbaba mo, magbabagong buhay ka na. Bigla mong maalala yung Statement. Tama. Hindi daw ho dapat ang tawag ay aresto dahil technically ay hindi naman po pwedeng arestuhin ang si Saldico dahil wala siyang kaso dun sa SEC. Ang tama daw ganun. gamitin ay parang hinold siya dahil nga dun sa immigration rules. Hinold? Oo, hinold. Di parang ilang araw na siya nakahuli, parang nahulog din siya. Maaari siyang pakawalan anytime, parang gano'n. Oo. Ano bang legal terms doon, Sen? Ano ba tabat talaga? Hindi, bakit ka hinold kung wala ka namang problema? Yun lang sigurong chinecheck sir yung documents. Check ka lang, i-hold ka. Ako naman minsan din napunta ako ng Amerika. Paano naman itong mga kasama ko rin, kung ano yata yung Dala-dala. dala-dala. Dala ng ano. Oo, tsaka yung isa sa pagpunta ko ng Amerika. Alam mo, pagka-alis ka na, meron kang departure yung yung slip eh. Opo, oho. Kailangan iwanan mo yun. Kailangan ibigay mo yun. Tapos may pipirmahan sila. Hindi ko yata naibigay yun. Kaya pagpunta ko uli, nakita nila, May record. hindi ka naman umuwi, ba't nakabalik ka? Ayun. Ganun po. Oo, inold muna ng konti. Ginanong ko hinalungkot ko. Ito yung hindi, nakalimutan mo. Sige. Ganun lang naman eh. A few minutes. Oho. A few minutes lang. Pero i-hold ka ba ng... Ganito kasi yun, Opo. Ang narinig ko kasi mula kay Pangulo na nahuli na si Saldico. Ayun nga po. At minanduhan ko ang DOJ at ang kung sino-sino pa para makipag-alaman sa gobyerno ng Czech Republic. Opo. Di ba? Ang pagkakaintindi ko na-aresto yung tao. Pero nag-iisip ako, Jen, Nelson, paano nangyari yun? Kasi, alam mo, meron tayong Geneva Convention. Okay. Yung Geneva Convention ay nagsasabi na kapag ang isang Pilipino ay naaresto sa ibang bansa, natitrigger mo yung requirement ng consular notification process. Automatic po yun, Sen. Automatic yun. Automatic yun. Oho. Automatic na natitrigger yun. Opo. Consular notification process. Anong nilalaman nun? Anong detalye ang kasangkot doon? Opo. Ang detalye includes the identity of the arrested or detained person. Okay.
It also includes the circumstances of the arrest or the detention. Doon nga, kung ano yung nangyari. No? And then, ini-specify doon kung sinong court or police station or detention facility that holds that person Opo. in that state. Okay. And the next steps that will be taken by that state in regard to this incident. Ngayon, Opo. yung detalye na yon, makukuha mo yon doon sa Czech Republic Embassy dito. Okay. Yung kanilang embahada sa Pilipinas. Oo. Opo. Ngayon, ito yung pinag-iisipan ko eh. Bakit ka pupunta doon? Meron naman silang embassy rito. Kasi pupunta po yung mismong DOJ Secretary natin. Kaya nga, Pupunta ngayon mismo ng nag-iisip Czech. ako. Nag-iisip lang naman ako kasi Opo. hindi ko ma-relate eh. Parang, teka muna, gagamit ka ba ng pera ng bayan? Ang layo yata, magkano mapamasahe ron? So, Pangalawa, ibig ko sabihin, Sen, dito pa lang sa embahada ng Czech na nasa Pilipinas, pwede na natin makuha kung talagang yes, Jen. hinold siya doon sa Czech. At sa pagsabi mo na hinuli si Saldico, bla bla bla, Ayun. kailangan i-publish mo yung summary ng consular notification process. Meron yun eh. Sa mga tweet, hindi ka dapat pumunta doon. Baka ako sino lang ang nagbulong sa kanya eh. Para lang makapunta. Ito, hinuha ko lang Opo. Kasi, bakit ako pupunta doon kung makukuha ko naman dito? Oo nga po. Di ba? Yung detalye na yun. Sabi nga, bakit ka patatayo kung makukuha mo naman ng paupo? Nelson, At sagutin mo yun. Ano lang yun naman eh. Logic ito eh. Opo. Logic ito. At hindi nila sabihin sa pwede, wala na yung notification. Kinontra, hindi. Yung notification process, yung automatic release ng notification process, ay pinagtibay ng International Court of Justice sa maraming kaso. Yung pala, Alam mo kung ano yung International Court of Justice? Ano po siya? Ito yung principal legal organ ng United Nations. Ayun. Ngayon, kung sino man yung bumulong kay Pangulong Marcos na hindi naman base doon sa consular notification process, Ayun. medyo problematic yun. May problema siya nagpadala ng Ngayon, impormasyon. bakit ka pumunta doon? Samantalang ma-check mo dito kung talagang dito kung dito bumase. Kasi Opo. nagtataka ko, ba't hindi nyo pinablish yung summary? Ayun nga po. Kaya tama yung hinahanap din namin. Wala ngayon, kang picture. Wala lahat. Ibig sabihin, hindi totoo. Marites yung nakuha ni President Marcos. Ngayon, yung Marites na yun, pumunta sa Europe. Alam mo kung anong panahon ngayon sa Europe? Ano po? Napakaganda ng ganon? Kung ikaw ay nanliligaw, Opo. Nelson. Ito pala ito. O kaya yung asawa mo, kasama mo. Opo. Lalo mapapamahal sa iyo ang asawa mo eh. Nako, i-schedule ko na, Sen. Tama-tama. Binigyan ko sila idea. Isip-isipin mo, ngayon ay spring. Alam mo yung spring? Ang ganda niya. Yung paglipas ng taglagas. Ganyan eh. Kasi yung mga bansang yan, tayo kasi hindi natin alam ang taglagas sa spring. Yes po. Meron lang tayong tagulan at taginit. Yes po. Kamo ngayon, taginit tayo. Pag susunod, uulanin tayo. Yan. Doon meron taglagas. Autumn. Yes. Nakita mo yung autumn leaves, ano? Yes po. Pagkatapos nun, spring. Sisibol naman ng unti-unti mga ano. Ay, kung ikaw ay nanliligaw, mapapasagot mo yung babae, hindi dahil sa ganda mo lalaki. Dahil sa gusto ka, malamang. Dahil sa kagandahan ng klima, yung lugar. Romantic. Yun ang super Talaga? romantic. Ngayon, bakit natin sinasabi, ba't ka pumunta? May dalang babae. Hindi dahil sa medala. Bakit ka pupunta ron? Sabi ko nga sa'yo, embahada ng Czech Republic, nandito rin eh. Tama. Nakuha mo ibig ko sabihin? Kaya para sa akin, may pagdududa ako. Nasasabi ko ito, binabase ko sa pagkakaalam ko sa mga tuntunin. Di ba? So hindi pwedeng tumanggi. Sabi ng Czech,
Hindi, ayaw na may ibigay ang impormasyon na ito. Hindi pa nandun na pwede. yun. Sabi niya, wala. Ibig sabihin, walang na-aresto, walang nahuli, walang nakadetain. Yun na ibig sabihin nun. Kasimple-simple naman nun eh. Walang notice. Consular notification process. Memorize mo yun, Nelson, para sa Consular ganun. notification process. Yes, sir. CNP. Kasi po, hanggang ngayon, pati yung SEC government, yung kanilang justice doon, Meron na yata nagsabi, wala naman daw nakakulong, wala naman daw nahuli. wala nga po eh. Nilinaw lang na hindi daw aresto dapat. Yun ang sinasabi ko eh. Ngayon, nagdi-debate na kayo doon sa mga naunang mga pahayag ninyo. Maring walang kasalanan si President Marcos dito. Kung sino man yung nagsuplong, kung sino man yung bumulong, na gusto niya sigurong pumunta sa Europe dahil nga ang panahon ngayon ay talagang nakabibighani. Akalain mo, Nelson, mapapasagot mo yung girlfriend mo hindi dahil sa ganda lalaki mo. Ganun ba? Sa ganda ng Ba't tama, Sen? Mag-ano ako, anniversary ng kasal. Gayayay ko sa Europe. Kung na pumunta sa Europe, Japan na lang, halimbawa, kalilipas lang ng Sakura. Yung Sakura? Ay, Isip-isipin maganda, mo. Isip-isipin mo, dadalhin mo doon eh. Nandun ka sa ilalim ng mga puno ng Sakura na pumaalimbuka yung yung mga bulaklak yung mga na kulay bulaklak pink na na kulay pink, kulay lila. Lila ba yun o pink? Parang ganun po, nagkakaroon ng kulay eh. Pero teka muna. Dahil sa may in love yung babae. Sa lugar, sa panahon, sa klima, sa kanyang nararamdaman. Lahat Kayo lang dalawa, ikaw na pagtuunan ng pansin. Oo, kasi nandun ka. Sa inyo, sa gusto, nasagot ka eh. May visa pa doon? May visa wala? Meron eh. Yun ang problema. Madali lang. Pero muna, teka muna. Ali kong visa, sabi na Kapampangan, ali kong visa, said. Sino lang ba ang may pwedeng mag-inquire dun sa embassy tungkol dun sa sinasabi niyo na certification? Notice? Hindi ba siya pwedeng pumunta ron? Pumunta na po sa mismo ng check eh. Yung si Hindi DOJ nga. secretary. Dito nga, makukuha mo na eh. Pwede. Ano ba kami ni Jeff pumunta sa... Tatanungin niya. Sabi, kasi may narinig kami na nahuli, na detained, Yes blah, po, blah, blah. Can you please show us the notification process? Kasi automatic yun eh. Sabi ko nga sa iyo kanina, mati-trigger yun eh. It's automatic. Sasabihin na, teka kayo, sandali, give us 5 minutes. Ando na. Check lang pala nila. There is nothing here. What is his name? Saldico, Eli Saldico, a former representative of the House, Lower House. Ayan. It's not here, sir. Wala. Can you please recheck? Wala sa record. Ano? Yes, sir. Nothing. Edi wala. Ba't ka pupunta ron? Yan ang ibig ko sabihin. So dapat yun muna ang first Di step. may isip mo talaga, spring. Tingnan mo muna pala doon. So meron lang pinapunta ron para samantalahin yung... Hindi naman siguro. Hindi naman natin sinasabi yun. Ako, dahil nga hindi ko nga masyadong mapiho na talagang tama yung ibinulong sa Pangulo, baka kagagawa niya lang. Kasi may proseso nga eh. Kung alam nila yung proseso. Posible namang hindi nila alam yun. Baka mag-text lang sa kanila. Pagkatapos, alam mo naman, ang ganda ng AI ngayon. Meron nga ako nakitang AI eh. Dalawang pulis eh, nakaganon si Saldico eh. Huli na. Pina-check ko sa SOCMED ko. Teka muna nga, totoo ba ito? Arrested nga talaga. No? Alam mo, kasama po doon sa makasaysayang bridge eh. Na imposible na parang akala mo ng background na historical pa. Alam mo, in 3 seconds, sumagot yung SOCMED. Sir, AI po eh. Baka ako ganun ang nakita. Hindi, pero ako naman, sir, bilang Pangulo ng ating bansa at para i-announce ko itong bagay na ito, Anong malay ko naman, bakit? Sa tatanungin ko pa ba siya, secretary ko siya o sino man yun. Siyempre ako, naniniwala ako doon. Alter ego ko to eh. so ibig sabihin... Kasi pag sinabi kong, totoo ba yan? Baka mamaya, ikaw ron, Mr. President. So ibig sabihin, hindi isang pangkaraniwang tao nagparating nito kay Pangulong Bongbong Hindi para i-announce niya. Mariring hindi pangkaraniwang AI. Naku, Diba? disgrasya. Kasi lalo na yung magagaling talaga. Opo. Ay mapaghihinalaan mong totoo talaga eh. Pero ako naman, sir, kahit pa sabihin yung AI yan,
Pwede ko kasi gaya nga no, Hindi ko sinasabing AI. Opo. Ang sinasabi ko, baka yung mga ganun ang napagbasihan nila. Aha. Kasi ang sinasabi ko sa iyo, para lang matukoy mo na totoo ito, yung notification Yun process. na po pinakamabuting kaparaanan. Geneva Convention yun. Lahat ng bansa napapasakop doon sa proseso na yun. Kung naiintindihan nila yung pinag-uusapan natin. At kung may ganun mga proseso sa kahit padala ako ng EI, i-check mo nga doon. Kung ako na sepe, kung halimbawa ako na, i-check mo nga kung may record agad Yun bago ang ko i-announce gagawin mo ito. kasi alam mo yun eh. Yes po. Ang problema, baka hindi mo alam yun. Nagkagulo-gulo na. Hindi alam. Ayun. Sabi naman siguro, teka muna, kahit na mali ito, spring doon eh. Pag ayutusan ako, di pupunta ako doon. Ganun ba? Inutusan ka ba? Pero Sen, ito ba it doesn't matter kung ano ang dokumentong ipinapakita ni Saldico. For example, kasi ang sabi, may passport siya ng, ano ba yan? Oo. Portugal daw. Portugal eh. Oo. Wala na sa point ng pinag-uusapan natin ito. Talaga bang hinuli, talaga bang inaresto, talaga bang dinitain? Malinaw nang parang wala. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang yung ulat na yon ay nakabase sa notification, consular notification, pinablish dapat natin yung summary nun, at least alam natin. At least yung media. Opo. Sa magitan ng tagapagsalita ng Pangulo, kung sino man yun. Ito po ang nangyari. Base po ito sa constitutional process. Ito po yung detalye, bla bla bla. Di alam natin totoo yun. Bakit hindi ganun ang pinag-umpisahan? Kumbaga sa isang pag-ariwan lason, yung police report, mayroon kang initial police report. May blatter. May blatter Kasi may record pala eh. Ito pala, naka-blatter dito. Ano pa ang detalye niyan? Tsaka mo ngayon susunod yung detalye. Sige, tapusin na natin yan. Ano pa ang pag-uusapan natin? Pero teka lang, sir, ihabol ko. Paano kung baka naman kasi nga ginamit yung passport ay Ang kulit Portugal? Listen, kasi hindi nakarakan ng Pilipino. Ang ginamit niyang Baka ang dokumento. ginamit yung dokumento ay Portugal. O kaya ibang... So, ang ino-notify ay yung Portugal embassy o kaya yung Spain. Pwede ba yun? Kaya nga, kung hawak niyang kung ang hawak niyang passport ay Portugal. Halimbawa po. Ang Portugal ang ang ninotify niya. Hindi, kaya nga po, baka kaya hindi Pero at natin least- ma-check sa Pilipinas sapagkat nag-notify sa Portugal o kaya doon sa Espanya. Hindi kaya ganun? Nang notify, alam nila Pilipino yun. Hindi notify din ang Pilipino. Diba? So, no-notify din. Magkakaalaman naman eh. At saka, hindi karaniwan tao si Saldico. Kasi sasabihin ng Portugal, special ano lang ito, nabigyan na, pero Pilipino ito, i-notify mo yung Pilipinas. Ayun, ganun pala kadali. Ang dali naman ngayon eh. Ikaw ba Secretary naman? Bida, wag na kayong tumuloy ng check. Alam nyo, pinahihirap nyo lang eh. Pumunta muna sa embassy. Katulad ng flood control investigation na yan. Pinipilit na pinahihirap lang eh. Napakasimple lang, tuntunin yan eh. Nang hinayang ako bigla sa Baguio ituloy yan. Kasi meron ako pinapupunta ako ng himpilan eh. Talagang binabalik sa spring eh, no? Pinapupunta na po ako dun eh. Hanapin Para daw alamin ko si Saldico eh. Totoo eh. Nang himpilan. Opo, oo. Alamin daw. Checking ko mamaya kung talagang pinapupunta ka. Hindi kasi kayo nakita ko naman, bagla tayo lumipat ng Paksasan, nakita ko si Congressman Pido Garbin. Si Kong Pido pala. Nakita mo saan? Hindi, ini-interview. Ini-interview si Kong Pido. Sabi ni Kong Pido, nagkataon naman daw, yung kanyang chief of staff pala nasa Madrid. Okay. Yung palang Madrid, parang maikli lang, malapit lang Malapit pala. lang, oo. Within 1 hour, nandun siya sa Czech. Pinapunta daw niya yung kanyang chief of staff. I-check mo nga kung totoo ito. Hindi Wala naman. daw nakuha. Hindi naman magkalapit yun, ikaw naman. Naka-aeroplano lang sa aeroplano. Mga 1 hour na aeroplano daw po. Hindi malapit yun. Hindi, ibig sabihin, ganun lang ka bilis. Kabilis, ah. Opo. Lilipat ka ng Mediterranean Sea. Opo. Kaya sabi daw kayo ng chief of staff, sabi, boss, walang record eh. Hindi namin matagpuan. Pero yung sabi-sabi pa rin yun. Opo, tama Ang sinasabi ko sa iyo, Ito official. yung consular notification, official Official. yun. Yan. Para sa ganun, walang puwang yung pagkakamali at pag-aalinlangan. Ay, naku. Palaging nakasentro tayo sa totoo. Ganun lang pala ang ang hirap na hirap kami nung nakaraan. Paano nga? Kasi naghahanap pa kami ng proof of flight ni Nelson eh. Lunes pa kasi, biyernes lang ako makakarating dito. Yun Alam na niyo nga rin, po eh. hindi mo man lang ako tinext. Di sana nasabi ko sa'yo. Sabi ko, ang hinahanap namin, picture man lamang, proof of flight. Hindi mo ba nakita? Walang ganun? Wala Kasi po nga eh. wala eh. Yun. Wala yung notice.
Ganun lang pala kadali. Sabi nyo nga, Sen, kung talagang gagawin pala proseso, napakadali. Kagaya din ng proseso, napakadali din sanang resolbahin ng flood Nasaan control. ba yung Dutch Embassy, yung Czech Republic Embassy? Anong address niya? Sa Magdala, Makati lang ata. Makati. Anong mas malapit? Makati po. Europe o Makati? Makati. Hindi, Europe. Kaya lang, Europe ang mas malapit. Tingnan mo na. Ang Makati kasi, Opo. napakainit. Mainit. Tsaka Walang spring dun eh. Sa Europe, May spring. springtime. Ay, nako. Nakita mo Yan ang mas naman. malapit. Ha? Mas masarap mas ata ang malapit. barbecue doon sa Europe. Naalala mo yung pelikulang yung ano ba yun? Yung Sakura. Aha. Ano ba yung Sakura? Anong pangalan sa sa English yung Yung ano po, yung bulaklak na antag ito. Cherry Cherry blossom. yung pelikula ng sasabihin mo na naman wala ka pa ron eh. Yung kay Hilda Coronel, Cherry Blossoms. Nakita mo yung environment. Yun ang in spring. Para lang ma-figure out mo, para ma-imagine mo yung Paganda. sinasabi ko. Kasi si Jen hindi pa nakarating sa Europe eh. Wala po, hindi yun talagang ano. At lalong-lalo makarating kay springtime. Ang napuntahan Talaga ko lang, naman. nasakop ng Europe eh, ng Binibigyan nyo Portugal. kami ng ideas. Banda ba kayo magprograma mag-isa rito? Nakapunta ito sa Isabela, ang init. Ang init po, grabe. Nangitim ako eh. Pero sabi niya, ganun pala kadali. At kung pag-uusapan ng ganun kadali proseso, nabanggit nyo, madali rin pala ang proseso. Sana kung matapos natin ang flood control anomaly investigation, saan eh? Di ba? Talaga pinahihirapan lang eh. Pinahihirap lang ang proseso. Ganun ba? Mukhang hindi na mahihirapan. Jen. Ha? Bakit? Hindi ba sinasabi niya Eto palagi? Kung nasa ang ebidensya, puntahan natin. Yun. Doon tayo. Doon tayo sa ebidensya. Doon tayo.